Alright, magandang araw ng Lunes mga kapatid. San mang dako ka ng daigdig naroroon ngayon, magandang araw sa'yo. So pag-usapan natin mga tol, ang nangyaring malawakang kilos protesta kahapon, September 21 mga tol, sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Mga kapatid, at nagkaroon nga ng kaguluhan dito mga kapatid sa may Ayala Bridge at saka dito sa may Menjola. Kung saan mga kapatid marami ding mga kapulisan ang nasaktan at marami din silang mga naarestong mga kabataan na tila ba ginagaya. Yung mga naganap doon sa Indonesia at saka sa Nepal, yun na nga ba yung sinasabi natin nung nakaraan? Although mga kapatid, merong naman mga kilos protesta din kahapon na mapayapang isinagawa, mga legit, mga lehitimong mga protesta na isinagawa sa Luneta, sa Liwasan, sa may iba pang lugar mga tol, 'di ba? Na yun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga nagrarally, 'di ba? Ipinoprotest nila o pinoprotesta nila yung hinaing nila doon sa mga korupsyon, sa mga nangyayaring nakawan mga tol. Pero mga kapatid, etong mga nangyaring kaguluhan kahapon, merong nag-udyok dito. Ako naniniwala mga tol since ito'y mga kabataan, di ba? Napakadaling impluwensyahan, napakadaling mauto. Eto'y inudyokan lang mga tol. Kaya sila nagsagawa ng ganong uri ng kaguluhan. Kasi mga tol, hindi na tungkol sa korupsyon eh. Hindi na tungkol sa korupsyon yung naging laban nitong mga tol. Gusto lang talaga nila manggulo. No? Etong ating bansa, mga tol, tayo ay nasa demokratikong bansa. Umiiral dito sa atin ang demokrasya. Malaya tayong lahat. May karapatan tayong magpahayag ng ating saloobin. Diba? May karapatan tayong mag-express ng ating nararamdaman. Pero wala tayong karapatan para manira, 'di ba, ng kalsada, ng government property, ng public property, ng private property dahil lamang sa galit natin. Matatawag nyo bang mga bayani yung mga 'yon? 'Di ba? Ang sigaw nila para sa bayan. 'Di ba? 'Yun ang sinisigaw para sa bayan. Tapos nananahimik yung street light sinisira. Paano naging para sa bayan 'yon? Matatawag mo bang bayani sarili mo? Nagsunog ka ng container truck. Naku po, eto mga kapatid, pag-usapan natin to. At talagang mainit etong usapan na to dahil maraming mga kabataan ang naging sangkot at naituturo pa mga tol yung ibang mga rapper. Kanina kasi nanonood ako ng balita meron daw mga nag-udyok na mga rapper na magsuot ng mask. Well, totoo naman mga tol. Kasi rapper din ako 'di ba? May mga rapper talaga na nagpunta doon sa Luneta para magsagawa ng lehitimong kilos protesta nila, pero nandoon sila. Etong mga to na nanggulo na nakasuot din ng itim at nakamaskara. Hindi mo alam kung humalo lang ba doon, nagsuot lang din ng kapareho nung kanila, tapos ang plano talaga ng mga yan, manggulo. Yun talaga mga tol. Kasi sa pamamagitan ng violence act na ginawa nila, hindi na yung tungkol sa bayan yung ipinaglalaban nila. Biruin mo, ang bali-balita nga gusto daw nilang pumunta ng Malacanang at susunugin ng palasyo. Grabe, di ba? Alam niyo mga kapatid hindi man inudyukan ng iba yung ginawa nun. Pero yung konsintihin mo yung ginagawa ng mga yon, sasabihin kasi galit lang yung taong bayan. Hindi mga tol Hindi sa ganun makukuha natin ang gusto natin. Gusto natin maging malaya ang bansa sa mga korap. Gusto natin maging okay ang bansa mula sa mga magnanakaw. Sa tingin ninyo maaayos yan sa pamamagitan ng violence? Malabo yun mga tol. Meron pa ako nakitang isang kongresista mga tol, inaasistehan niya daw yung mga nahuli na mga nanggugulo dun sa Menjola. Ina-assist niya daw mga tol Bakit? Kasi sabing ganon, yung mga pulis daw, mas hinuhuli pa yung mga nagrarally. Hindi nagrarally yun, nanggugulo yun. Magkaiba yung nagrarally sa nanggugulo. Mas inuuna pa daw hulihin yung mga nagrarally kaysa sa mga kurakot. Congressman pa man siya, mga tol, pero hindi niya nalalaman kung ano ang proseso. Para mas ma-educate kayo ng kahit papano at hindi kayo magpapapaniwala doon sa mga komento. Ang mga pulis, mga tol, meron niyang sinusunod na batas.
'Di ba? Hindi sila pwedeng mang-aresto dahil sa tingin lang nila eto'y kurakot o eto'y corrupt officials. Hindi sila pwede basta-basta mang-aresto hangga't wala silang court order. 'Di ba? Dapat meron muna silang warrant of arrest, meron muna silang court order dahil hindi rin naman nila aktwal na nahuli na nangungurakot talaga tong mga to. So talagang dadaan yan sa proseso bago nila arestuhin. Hindi tayo pwedeng magalit sa mga pulis dahil yun ang nasa batas. Pero pwede silang mang-aresto kahit walang court order kung maaaktuhan nilang nanggugulo, nagsasagawa ng mga vandalism, naninira ng mga public property, private property, 'di ba? Nananakit na, nagbabasag na mga tol. O 'di ba nakita nyo pati yung mga harang, mga barricade, yung mga semento, yung mga sign pinagbabasag, 'di ba? Yung mga nananahimik na street light pagbabasagin, kailangan mo pa ba ng court order doon? Syempre hindi na, arestuhin mo talaga 'yun. Nanggugulo, nagsusunog na eh. Pwede mo bang ikumpara 'yun doon sa mga kurakot? Pare-pareho naman tayo ng nararamdaman eh. Galit tayo lahat sa kurakot eh. Pero dapat nating isaayos. Kasi nga tulad nga nung sinabi ko, hindi mo pwedeng itama ang mali ng isa pang mali. Ngayon, isipin nyo mga tol. Kasi may mga nagko-comment pa eh. Bakit yung mga pulis hinaharang nila yung mga ralihista? Again mga tol, hindi yung mga ralihista yung mga yun ha. Mga nanggugulo lang talaga yun. Magkaiba yung nagrarally, nandun tahimik. Nagpapahayag ng kanilang saloobin. Yun talaga yung mga nagrarally. Pero etong mga sumugod dito, ginawang gangwar yung itsura ng nila eh, di ba? Bakit daw hinaharangan ng mga pulis? Imagine nyo mga tol kung hindi haharangin ng mga pulis yan. Eh di mas malala pa yung ginawa ng mga yan. Biruin mo na nanahimik yung street light, sinira, traffic light, sinira. Pag hindi nila pinigil yun mga tol, ano pa sisirain ng mga yun? O di ba? Natural yung mga pulis, haharangin talaga nila yun para maawat yung ginagawa nilang panggugulo. So eto mga tol, panoorin natin itong mga kaganapan mula rito sa UNTV News and Rescue. Si ICC kokolektahin ng footages mula sa media ng mga nanggulo sa rally. Naku po, yari kayo ngayon. No, ako para sa akin nararapat lang sa kanila yon mga tol dahil hindi na para sa bayan yung ipinaglalaban nila eh. Gusto lang talaga nila manggulo and karamihan sa mga yon mga bata pa nung nahuli nagiiyakan. Nagsimula sa mapayapang pagmarsya ang protesta kahapon ng mga rallyista September 21. Diba, etong mga to talagang mga rallyista yan. Talagang gusto nilang magpahayag mga tol ng kanilang saloobin. Gusto talaga nilang ipanawagan yung galit nila sa gobyerno mga tol. Sa mga kurakot. Gusto nilang mapapanagot yung mga magnanakaw. Well, pare-pareho naman tayo ng sentimiento. But again mga tol, hindi tayo pabor na maggayahin natin yung nangyari sa Nepal, gayahin natin yung nangyari dun sa Indonesia. Kasi itong mga bata, yung mga bata na nanggugulo, walang kaalam-alam pa mga tol sa mga nangyari sa ating bansa. Marami ng pangyayari mga tol na nagtangka ang maraming tao na pabagsakin ng gobyerno. Kudeta, diba? Na nauwi lang din mga tol sa labanan. Diba? Ganun ba? Akala kasi nila mga tol, magagaya natin yung sa Nepal eh. Akala nila magagaya natin yung sa Indonesia na papasukin nila yung mga bahay ng mga politiko, papasukin nila yung mga government building at susunugin nila. Hindi pwede mangyari dito yun. Bakit? Kasi act of rebellion na yun. Pwedeng magdeklara ang gobyerno ng martial law kapag nakita nilang umabot na sa ganung punto. Yun ang akala kasi mga bata eh. Siyempre mga tol, mga bata eh. Diba? Akala talaga nila pwede nilang gawin yung mga ganong mga bagay. Engot eh. Mga na-impluensyahan eh. Ngunit nagkaroon ng komosyon nang manggulo ang mga individual na nakasuot ng itim na maskara at balaklava. No? Oh, matatawag mo bang mga bayani ang mga yan? Mga bayani kayo na ikipaglaban pa kayo sa mga korap. Hindi mga korap yung kalaban nyo. Mga pulis yan, kapareho din nating taxpayer yan. Kahit yung mga bahay niyan, binabaha din. Galit din yan sa mga korap. Pero ang gusto nila, manatili kayong payapa. Mag-rally kayo, binibigyan kayo ng karapatan para mag-rally. Pero wala kayong karapatan para manira ng mga establishment,
para manira ng traffic light o nung iba pang mga bagay. Meron pa nga dyan, mga motor sinunog eh. O, di ba? Binato ng mga ito ang mga riot police ng Manila Police District. Nagsunog ng container van malapit sa Ayala Bridge sa Maynila. Yan o. Alam nyo mga tol, maging ang media kakampi natin. Di ba? Ine-expose nila mga tol, yung mga nangyayaring hearing, ine-expose nila mga tol, yung mga tiwali, di ba? Pero tingnan nyo, sa pagkakataong to, kahit ang media hindi nila gusto itong mga ganitong kaganapan. Di ba? Eh si Mayor Isko nga mga tol, sabi niya papapanagutin niya itong mga nanggulo rito. Talagang yung mga nahuli, nako, magbabayad kayo, sabi niya ganun. At sinubukang sirain ang harang na malapit sa Malacanang. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Department of Information and Communications Technology, hahabulin nila ang grupong nanggulo sa naturang rally. Ano? Yung mga yan, hindi natin matatawag na bayani yung mga yan. Kasi wala naman ipinaglalaban yung mga yan eh. Gusto lang talaga nila manggulo mga tol. Yun lang talaga ang pakay nila dyan. Akala nila astig sila eh. Akala nila ginagawa nila tama to para sa bayan to. Mali kayo. Diba mga totoy. Hindi para sa bayan yan. Kasi yung mga sinira ninyo, itong bakal na to. Ayan, itong bakal na to na nasa gitna mga tol. Ayan. Sinira din nila yan. Sinira din nila yan mga tol. Marami silang sinira pati yung mga yung mga lagayan ng halaman. Sinira din nila yon. Winasak nila yung mga bato para ipambato nila sa mga pulis. Mga tol, tatandaan natin lahat ng mga yan, ang pinampagawa diyan, taxpayers money din. Tax din natin ang pinampagawa diyan. Diba? Do na overpriced dahil nga sa mga kurakot, mga kapatid, pero taxpayer pa rin yan at walang kinalaman yan. Mauunawaan pa sana natin kung ang sinira nila, mga kotse ng mga kurakot na pinaniniwalaan nila, bahay ng mga kurakot na gusto nilang puntahan. Pero hindi mga tol public property yung sinira nila Requesting our media friends for the footages of the Menjola rally which resulted in violence. Naalala nyo ba yung Minjola Mass? Diba? Panahon ni Cory yun eh. Diba? Yung mga magsasaka, nag-rally, tapos pinaulanan sila ng bala, mga tol. Pwedeng humantong ulit sa ganong sitwasyon, mga tol, kapag umabot na sa mas todo-todo. Well, tulad nga ng sinabi ko, hindi natin pwedeng gayahin yun na doon sa Nepal, sa Indonesia, o biruin nyo, isang araw lang naganap po. Diba? Sa Nepal, medyo may katagalan din yung mga nangyari doon, mga tol. At saan nagtagumpay sila doon. Nagwala yung mga kabataan doon eh. Itong mga kabataang to, yun yung gusto nilang gayahin sana. Nag-attempt silang gayahin. May mga bali-balita, gusto nilang sumugod sa Malacanang at doon sila magsisira. Aba, hindi pwede yan. Diba? Talagang makakahon kayo doon. We will be subjecting these videos to facial recognition para makilala natin kung sino-sino yung nakilahok do sa panggugulo. Paliwanag ni Executive Director Aboy Paraiso, kaya sila nang hihingi ng tulong sa media na makuha ang mga footages ay dahil mayroong mga kuha ang mga ito na malapit at malinaw sa mga naturang individual. Again mga tol, hindi tayo against baka kasi namamali kayo eh. Hindi tayo against doon sa sinagawang kilos protesta. Karapatan ng bawat isa sa atin yun na maghayag ng ating saloobin. Karapatan ng bawat isa sa atin yun. Pero again, yung mga gusto ng violence, wala tayong karapatan, mga tol, manakit dahil galit lang tayo. Wala tayong karapatang manira dahil galit tayo. Hindi na kasi para sa bayan yun. Gusto ko lang linawin gusto ko lang i-emphasize. Hindi para sa bayan ang ginagawa ninyong pakikipaglaban, lalo na't kung bayan din naman natin ang sinisira ninyo. Magkaiba yun. Sinasabotahin ninyo, mga tol, yung ating bayan. Akala ninyo para sa bayan yung pagsisira ng mga street lights, street signs, 'di ba? Mga kabataan yung gumawa nun eh. Yung mga traffic lights na sa mga susunod na araw gagamitin yan ng publiko. 'Di ba? Gagamitin yan ng mga motorista
Paano? Sinira na ninyo eh. Diba? So papalitan yan. Anong ipampapagawa dyan? Sa tingin nyo pera ni Mayor? Hindi. Pera ng taong bayan yan mga tol. Sinira ninyo eh. So matatawag ba natin kayong bayani? Papalakbakan ba kayo? Di, dapat lang talaga makulong yung mga ano. Ang nakakalungkot kasi yung iba minor de edad eh. So onting proseso lang tapos isosurrender na ulit yun sa kanilang mga magulang. Yung mga magulang naman dapat pagkukonyatan din eh. Hindi nila kontrolado anak nila eh. May kapasidad naman anya ang DICT para sa facial recognition na hindi naman lalabat sa data privacy rights ng mga ito dahil gagamitin ng footages para sa exercise of police power. No? Tignan nyo mga bata o sa tingin nyo may pinaglalaban niya mga yan. Hindi pa naman nagtatrabaho yung mga yan eh. Hindi pa naman nagbabayad ng buwisit. Puro aasa pa rin sa magulang yan eh. Pag uwi niyan, maano ulam eh. Di ba? Para sila nagwawala ng ganyan. Galit sila sa korap. Kala mo talaga may kinalaman na sa Pilipinas eh, no? At iba pang lehitimong tungkulin ng pamahalaan. Parating doon sa mga nanggugulo, hindi ho namin sila tatantanan. Makikilala at makikilala namin ho kayo, hahabulin ho namin kayo. Samantala, kasabay rin ng nangyaring protesta kahapon, mayroong mga hacker na umatake sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno. Naku, ano na yan, sabay-sabay na yan. Makikisali na rin sila mga tol. Actually, alam nyo, tuwang-tuwa yung mga bansang gustong manakop sa atin. Ayan, nagkakagulo na sila. Malaya tayong gawin kung ano yung gusto nating gawin, di ba? Kaya yung mga sundalo, buti na lang di sila nangingialam. No? Bantay pa rin sila mga tol sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon may bagyo. Ay, bantayan pa rin nila. Baka samantalahin ng China yan. Ayon sa tala ng CICC, as of September 21, 23 national agency websites ang nakatanggap ng threat, habang 6 na national agency at 13 local government unit websites ang na-penetrate at sinubukang i-deface o baguhin ang itsura. Ano mga tol hindi na protest destabilization na ang gusto nung mga yon. Diba? Magkaiba na kasi mga tol, yung nagpapahayag ka ng saloobin sa gusto mo nang ibagsak yung gobyerno. Diba? May mga nagsasabi, DDS yang mga nanggugulo na yan. Hindi rin natin masasabi mga tol. Kasi meron akong nakita, may nakita ako, isa sa mga nanggugulo, may suot-suot siya ng alam mo yung parang letter C na kulay pula, tas letter C na kulay dilaw. Tapos may ganun. Alam mo yung CCP flag. Aba, pinasok na sila mga tol. Na na sila na pasok na, nakihalo na. Pwedeng, alam nyo kasi dun sa mga yon, isa lang ang magsimula dun, sunod-sunod na yun. Isa lang ang mamboto, sunod-sunod na yun mga tol. Sunod-sunod na yung mga mangyayari yun. Kaya meron talaga ng nag-udyok sa kanila at ng gulo. Destabilization ang gusto nila mga tol sa government. Hindi para mapanagot yung mga corrupt mga tol ang kanilang panawagan. Gusto nila is magkagulo, yun lang. Kasama sa mga national agencies ay ang Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways, Bureau of Treasury, Bureau of Customs, Department of Education Region 9 at Department of Education Pagadian City. O diba? Bakit iahak yung mga yan? Mga ahensya ng gobyerno. Bakit iahak yung mga yan? Meron po tayong mga defacement sa mga websites at meron din pong infiltration sa mga websites na to. May mga traffic na Totally talaga gusto nilang i-destabilize itong ating gobyerno. and also yung distributed denial of service attacks. So marami pong kinds of attacks na sinasuffer ang ating mga government agencies. Ayon sa CICC, bago pa lamang mag-September 21 ay mayroon ng mga threat na natatanggap ang iba't ibang national government agency websites. Kinukumpirma pa ng ahensya kung aling grupo ang may pakana nito, ngunit mayroon anilang mga hacker ang dumalo rin sa protesta kahapon. Na-monitor ko natin yung Black Mask movement kanina sa Black Mask Movement. apparently sa Menjola rin. These are a collective of apparently hackers na sumama ho doon sa rally kanina at nakisama ho doon sa panggugulo. Nakita ho natin yung flag nila at saka yung insignia nila. Paalala ng DICT sa mga sumusubok manghack sa mga website ng pamahalaan, hindi ito epektibong paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Tama, bakit iahak yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga website?
Hindi ko makuha yung logic eh. Mapapabagsak ni ba ninyo yung mga korap? at lalo lamang nakadaragdag sa nangyayaring kaguluhan. Evan Alvarez. Alright mga kapatid, so ito nasaksihan natin yung ilan sa mga tagpo, mga kaganapan kahapon. Again mga kapatid, hindi tayo tutol doon sa mga nagsagawa ng kilos protesta. Karapatan nila yun eh, karapatan ng bawat isa sa atin yun. Pero tutol tayo doon sa mga nanggulo dahil walang karapatan ang sino man sa atin na manakit, manira, manggulo para sa kapayapaan, para sa kalayaan, para sa bayan. Kalokohan mga tol. Napakalaking kalokohan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.